sa ulo ng mga nagbabagang balita. Global Flock of Jesus Christ nakiisa sa World Teachers Month celebration. GFJC USA temporaryong maglalagak ng home church sa susunod na taon. KFC Outdoor Fellowship at Team Building Activities sa Mocag naging matagumpay. At Philippine Values Education Program o PVEP sa Baggao, kasado na. VEP volunteers dumalo sa isang pagsasanay. Magandang araw, GFJCians! Narito na ang mga nakakabless na balita sa oras na ito. Mga balitang nakalap at natipon sa isang buwang pag-antabay ng GFJC Media. Buong kagalakang ibabahagi namin sa inyo sa oras na ito. Sa paunang balita, bilang paggunita sa buwan ng mga guro sa buong mundo, binigyang pugay ang mga teachers sa GFJC bilang pagkilala sa kanilang natatanging gampanin upang matuto ang mga kabataan sa mga eskwelahan. Sa kalagitnaan ng Sunday Worship Service nitong October 2, special prayer ang iginawad ng GFJC Congregation sa pangunguna ni Pastor Chris Victorio kina Sir Brimar Apolonio, Sir Arnel Vallejo, Ma'am Kay Antaginod, Ma'am Teresa Celestino, Ma'am Kylie Borquillo, Ma'am Susana Bancud at Ma'am Diwani Aducayen bilang pakikiisa sa selebrasyon ng World Teachers Month. Ang World Teachers Month ay pinagdiriwang mula September 5 hanggang October 5 kada taon. Samantala, ang Global Flock of Jesus Christ USA ay temporaryong maglalagak ng home church sa darating na Enero ng susunod na taon. Sa update na ibinigay ni Pastor Dennis Hawkins, puspusan na ang preparasyong kanilang ginagawa para sa launching ng nasabing church doon. Napag-alaman pa sa nasabing pastor na ang meeting services nila ay kanilang gagawin kada araw ng Lunes kung saan humihingi siya ngayon ng suporta mula sa GFJC Philippines sa pamamagitan ng panalangin para sa misyon ng Panginoon doon. Sa iba pang balita, KFC Outdoor Fellowship at Team Building Activities sa Mocag naging matagumpay. Yan ang balitang tinutukan ni Angel Queen de la Cruz. Matagumpay na idinaos ang KFC Outdoor Fellowship at Team Building Activities sa lugar ng Mocag, Baggao nito lamang ika-9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mahigit 100 kabataan na nagmula pa sa iba't ibang barangay kung saan nagsilbing tagapagsalita rito si Brother Mark Anthony Bosque. Dito kanyang tinalakay ang lubos na pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa at ang kanyang magandang plano sa lahat na siyang umantig sa puso ng mga kabataan. Samantala, nagkaroon ng team building activities sa nasabing programa na kung saan nahati ang kabataan sa 5 grupo at nagpaligsahan sa mga inihandang fan outdoor activities. We are the chosen, we are the chosen, di papatalo, laban kung laban, si Cavite Warriors kakampanin, Tamo Candela sa Pedro, si Cavite Profunda, Ganakit Pedro, Mabipo, Ondago, Kalilato, we are the team fighter, we are the team fighter, we gotta win, we gotta fight and praise the Lord. Kapakan mo sila, tuloy mo sila, sakit mo gano'n ba? Huwag tinigilan, magpapalagay. Sa pagtatapos, binigyan ng Certificate of Participation ang bawat kabataang dumalo, kasama na rin ang pagpapahayag sa pagkapanalo ng Warrior Team bilang overall champion sa mga activities.
Sa kabilang banda, lubos naman ang pasasalamat ng KFC Department sa pangunguna ng OIC nito na si Brother Mark dahil sa wakas ay nagkaroon na ng partnership kasama ang Bayanihan ni One Project sa pangunguna ni Brother RJ Apaw at ang Sangguniang Kabataan ng MOCAG sa pangunguna ng kanilang SK Chairwoman na si Sister Glenda Abaya. Dahil sa alyansa ng tatlong organisasyon, matagumpay ngang naidaos ang nasabing aktibidad sa MOCAG. Great job, everyone! Shout out sa lahat ng mga KFCs dyan. Huwag na huwag tayong mapagod sa pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil sa tamang panahon, tayo rin ang aani kapag hindi tayo mapapagod. Angels Queen de la Cruz, called to share Jesus globally. Good news! Philippine Values Education Program o PVEP sa Bagao, kasado na! VEP volunteers dumalo sa isang pagsasanay. May follow-up report si Jep Tamo. Dito lamang Oktubre 15 taong kasalukuyan, dumayo ang Philippine Values Education Program Bagao Chapter sa Peña Estegataran, Cagayan upang makilahok sa isang seminar at workshop para sa mga volunteer teachers. Ito ay dinaluhan ng mahigit kumulang na 70 katao na nanggaling pa sa iba't ibang lugar dito sa Cagayan. Ika ng mga dumalo, God is really good dahil ang Diyos na mismo ang nagpatunay na kahit bumuhos man ang malakas na ulan dahil sa bagyong Neneng, nagpatuloy pa rin ang gawain upang mas mapagtibay at mapalawak pa ang kaalaman at estratehiya sa pagtuturo sa mga bata at mga kabataan. Sa makatuwid, isa-isa ng nasabing seminar ang mga paraan na kakailanganin sa pagtuturo kagaya ng paghahanda emotionally, mentally, socially, physically at higit sa lahat, spiritually. Oops, hindi lang yan dahil nagkaroon din ng konting tagisan ng galing sa pag-awit at pagsayaw ang mga volunteer teachers na may kalakip na mga papremyo. Lubos ang mga saya at tuwa ng lahat dahil sa bagong experience na ipinaranas ng Diyos sa bawat isa sa araw na iyon. Samantala, kasado na ang partnership ng PVEP sa ilang paaralan dito sa lokalidad na kinabibilangan ng Bagao National School of Arts and Trades at San Isidro Integrated School. Kamakailan ay nagkaroon na nga ng pirmahan ng Memorandum of Agreement sa mga eskwelang ito sa pangunguna ng mga school heads. Katuwang ang PVEP Municipal Coordinator dito sa Bagao na si Pastor Chris Victorio. Napag-alaman ng GFJC Media na magsisimula na sa buwan ng Nobyembre ang Values Education Program na siyang pinaghahandaan sa ngayon ng mga volunteer teachers. To God be all the highest glory. All sacrifices have paid off dahil sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Go lang ng go in winning many souls. God bless PVEP Bagao Chapter. Jep Tamo, called to share Jesus globally. Ang buwan ng Oktubre ay buwan kung saan kinikilala ang mga dakilang pastor ng simbahan. Ito ang Pastor's Appreciation Month. May special report si Arnel Vallejo. Pastor, 6 na letra na bumubuo sa isang salita. Kalakip ang responsibilidad na alagaan ka, mahalin ka, unawain ka, at higit sa lahat gabayan ka bilang kanyang tupa. Naaalala mo pa ba kung paano kanila tinulungan nung panahong ikaw ay nagsisimula pa lamang? Naaalala mo pa ba nung panahong hindi mo alam kung paano babangon sa pagkakabagsak mo? Naaalala mo pa ba kung paano kanila inilaban nung panahong umaayaw ka na sa paglakad mo sa Panginoon? Kung paano kanya pinupush at minomotivate para lang magpatuloy? Palagi silang nagpupuyat, kakapanalangin sa'yo. Palagi silang nagbibigay ng oras para turuan ka, para ilid ka sa tama. At higit sa lahat, lagi silang nagbibigay ng oras para lang kumustahin ka at malaman kung anong sitwasyon mo. Gumagastos din sila para makatulong sa iyo kahit papaano. Shout out Pastor Chris, maraming salamat sa offer mong kape palagi. Binibigay kung ano ang meron sila. Kahit na minsan, may pangangailangan din sila. Nagsasacrifice sila dahil alam nila ito yung makakatulong sa iyo. Tayo, oo, tayo ang laging nasa isip nila. Kasi ika nga, tayo ay pananagutan nila sa lumikha.
Hindi man natin sila maintindihan minsan, ngunit sa puso't isip nila, kapakanan natin ang laging number one. One of a kind. Hindi man sila matatawag na professional, ngunit ang serbisyo nila ay for eternal. Hindi man natin sila laging na-appreciate, pero sana sa prayers natin, lagi silang nakasingit. Mula sa GFJC Media at ang buong Global Flock of Jesus Christ, kami ay nagpupugay sa mga dakilang pastor, mga ama ng simbahan, na siya naming sandigan sa lahat ng hamon ng kalaban. Pagpalain nawa kayo, aming mga pastol. Nasa likod nyo lang kami sa lahat ng panahon. Maraming salamat. Arnel Vallejo, called to share Jesus globally. Sa kaugnay na balita, pagdiriwang ng GFJC Baggao Congregation sa Pastor's Day, ating kumustahin. Mula mismo sa Tungel, Baggao, may live report si Arnel Vallejo. Sa ngalan ng buong pwersa ng GFJC Media, sumainyo ang mga nagbabagang balita dito sa GFJC News Alert! Ang mas pinalawak, mas pinalakas at mas pinagtibay na mga balita. Keep updated GFJCians mula sa GFJC News and Information Center. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, Jonathan Apolonio, called to share Jesus globally.